Kumusta mga kabakyard? So yan, pansinin lang natin guys kung ano daw yung magiging comment ko sa mga yan, yung importasyon na yan, yung mga imported na meat na meron na namang bubili na naman ng karne dalhin sa Pilipinas. Ito lang masasabi ko sa mga namumuno ngayon guys, especially sa Department of Agriculture. Yan, bakit pa sila magpakahirap na mag-isip, magplano para tulong sa ating mga farmers? Bakit pa sila magpakapagod? Meron naman silang pamamaraan na instant na pera lang, bibili lang sa ibang bansa at yun na yun, yung magiging supply sa Pilipinas. So yun ang nakikita ko guys. So wala tayong magagawa sa mga ganyan, sila nakaupo eh. So ano lang kaya natin hanggang sa pag-iingay lang. So di ba? Pansin nyo, wala silang pakialam sa sitwasyon ngayon, lalong-lalo na sa mga hog farmers. Nagkulang ang supply ng karne, di instant bibili sila, mag-import sila, dalhin sa Pilipinas. So in short, wala silang pakialam sa hog farmers dito sa Pilipinas. Dahil kung meron silang care, meron silang pakialam, dapat inuuna nilang tulungan ay mga farmers dito sa Pilipinas. Yung mga ganyan kasi guys, pag nag-order sila ng ganyan, isa lang naman pinapatay niyan tayo. Pinapatay yung ekonomiya ng mga hog farmers. Hindi kasi nila ano yan guys, hindi tayo nila papansinin. So noon pa tayo nag-ingay, doon pa lang sa live weight, sa presyuhan ng mga karne, presyuhan ng biik. So noon pa yan guys, nag-iingay na tayo. So may nangyari po ba? Kahit marami na, kahit dinig na nila yung sigaw, so no comment sila. Ngayon, nung una nag-order ng maraming inahin dahil pararamihin daw kasi nga kulang na sa supply ang Pilipinas sa baboy. Sinabi lang nila yun guys. Pero ang totoo, maraming baboy sa Pilipinas. Ang kulang lang ay yung suporta ng government. So may maasahan ba tayo ngayon? Ayun pa nga, nag-order na naman ng karne sa ibang bansa para dalhin ito sa Pilipinas. So anong magiging comment natin dyan? So yan, kahit anong sigaw natin guys, walang mangyayari. Alam nila yung sitwasyon, pero mga pipi at bulag yung mga yan, wala silang paki sa atin. Paano ko nasabi? Ayun naman ang nakikita natin. Diba? Mga hog farmers, tayo ang kawawa, tayo ang naghirap, tayo ang nagsusumikap para maparami yung alaga natin, para mapanatiling malutog at makasupply ng baboy sa iba't ibang lugar. Pero ano ang ginawa ng government natin? Lalo tayong inihila pababa. So magsasabi na naman, bakit sisihin niyo yung government? Anak ng tipaklong utak yan. Sino bang nagko-control? Tayo ba mga backyard? Tayo bang mga hog raisers? Hindi. Sila ang nagko-control. Tayo yan, naghahanap buhay ng matino, pero walang suporta galing sa gobyerno tulad ng sa price, sa live weight, price ng karne, price ng biik. So walang maayos na presyuhan pagdating sa ganyan. So kahit yan, nag-import na naman, so ang magiging ano na naman yan, bababa ang live weight, dadami ang supply ng mga baboy dito sa Pilipinas, hindi na pinapansin, kaya bababa ang live weight. So bababa ang live weight, isa sa kinalulugi natin dahil mahal ang bilihin, mahal ang feeds, mahal ang vitamins, lahat mahal. Pero ang tayong naghirap sa mga alaga natin, ang mura ng live weight, so halos wala na tayong kikitain. So kadalasan nga lugi. Pero bakit nagpapatuloy pa rin sa pag-aalaga? So yan, simple lang, yun ang alam nilang ikinabubuhay nila at nagbabaka sakali sila na baka magbago yung price o baka kumita sa susunod naman na ani. So ganun ang mga backyard, kaya hindi tumitigil. So yun, laging nagbabasakali. So yan, ngayon guys, wala tayong maaasahan sa mga ganyan. Dahil yan sa ano sa kawalan ng concern, hindi man concern. Kumbaga walang pakialam yung mga nakaupo dyan sa Department of Agriculture sa ating mga backyard, sa ating munting negosyo na umaasa na kumikita kahit maliit lang. Hindi nila pinapansin yan. Ang sa kanila, hindi mauubusan ng supply yung mga hinayupak na mga tamad na dahil lang sa pera, para may yung mga ganun guys, yung mga taong hindi katulad natin. May mga label kasi yung taong mahirap, medyo mahirap, sakto lang, mayaman at pinakamayaman. Yan. So ang mahirap at sakto lang, diyan tayo nabibilong. Kaya tayo nagsusumikap. So yung mga yan, umaasa yan guys. Yan, maraming pera yan, may higa sa pera yan eh.
Yon yung iniingatan nila. Pag oras na bumibili yung mga hinayupak na yan, may mga supply yung mga tindahan, may bibili. So tayo, di tayo pinapansin. So, napakahirap ng sitwasyon, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon guys. Anong maaasahan natin sa government natin? Meron nga akong naalala dati na party list na ang ingay noon, ang ingay pagdating sa gantong problema, ang ingay. Nung nanalo na, biglang tumahimik, biglang nawala yung boses guys, biglang nawala. Tapos, nakita ko pa nakasama sa tumatanggap ng malita. Ano maaasahan natin doon guys? Tayo, lumalaban tayo noon pa, nag-iingay na tayo na sana mapansin tayo dahil ang laki din naman ng naiambag natin dito sa lipunan na to. Kahit mga backyard hog racers lang tayo, ang laki ng inaambag natin. Yung pinapakain natin, napakamahal at hindi basta-basta nilalabas natin pera. Pero bawat gastos natin yan guys, nagbabayad tayo ng tax. Sa feeds pa lang, bumibili ka ng feeds, magkano na ang tax niyan, pinapatong na yan sa feeds. Diba? So, wala guys, sa panahon natin ngayon, yung corruption po talaga yung problema. Kaya, wala, hanggang sa pag-iingay lang tayo, pero hindi po tayo talaga papansinin yung mga yan. Kaya tumaas na yung live weight konti, tapos ngayon balik na naman kasi nga may import na naman na karne. So, ano maasa natin? So tayo, umaasa pa rin, kaya di tayo humihinto. Dahil ito yung alam nating hanap buhay at pagkasakaling kumikita pa rin, kahit paano. Pero, autosin, mas marami ng nawala na ng gana na mag-alaga kasi nga, sayang lang yung pagod, effort, lahat sayang lang, yung gastos, malulugi lang, walang kita. So, yun. So, ako, sa katulad kong matagal na nakapag-umpisa, ang hirap i-give up yung mga ganito kasi nga, dito ka na dito na umiikot yung mo eh. Kaya ako, umaasa pa rin na sana sa susunod baka tumaas, may magbago. So sana may isang tao soon na makapagbago ng takbo sa ganitong sitwasyon sa mga hog farmers na matagal nang nag-iingay para mapansin ng government. So wala talaga, hindi talaga pinapansin. Yung wala man iba tayong sisihin dyan or tatanungin, kundi yung mga nakaupo sa government, lalo na sa nakaupo sa Department of Agriculture. Di ba? Ang iniisip lang kasi nila na meron silang may supply sa mga taong mapipera. Samantalang kung bibigyan tayo ng suporta, hindi naman kailangan mag-import ng karne sa ibang bansa kung may suporta tayo mga backyard dito sa Pilipinas dahil hindi po kulang ang supply ng karne sa Pilipinas. Ang kulang na po talaga is yung suporta ng government. So yun lang po, happy farming.